Hindi, pero sa akin, no, in my own opinion, no, di ba sabi ng presidente na ano na raw siya, galit. Di ba yung nangyari dun sa Baliwag, no, na wala talagang ginawa. Ni Hukay walang ginawa. Yun talaga ang literal na ghost project. Talagang ghost project talaga. Pero, matindi yun sa Baliwag. pero Bukawi. Bukawi rin pala, no? Pero para sa akin, no, hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon ni PBBM. Kasi, sa akin hindi ako talaga, para sa akin hindi sapat yung galit ka lang. Dapat meron mapanagot talaga dito. Kasi matagal na yan eh. Matagal ng issue yan eh. Siya lang talaga umamin na may problemang ganito. Oo nga. Kaya lang kasi, yung iba, hindi nila maisip kung ano yung gustong iparating sa mga Pilipino ni Pangulo eh. Hindi ba kayo magdiwang dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na ganyan, na kahit na pangit, maganda, binabalita sa atin. Speaking of Ghost Project, meron doon sa Sapote. Ito nabalita rin to eh, 2.5 billion pesos. Yung pinagawa ni Mark Villar. Sa boundary ng Coastal Road, Sapote, tsaka Bacoor. 2.5 billion pesos, doon nakarang araw binahanan naman. So nasaan yung 2.5 billion pesos? Senador pa ba si Villar? Mark. Senador pa. Si Mark. Kala ko. Si Mark Villar. Akala ko wala na yan kasi nung nakarang ko nakita nagsalita. Tahimik lang yan, di ba? Kailan ba ano bang taon naging senador yun? 2022. 22. Parang nakarang ko na nakita nagsalita sa senador. Sa loob ng tatlong taon lang, di ba? Oo. Kaya nga nagulat ako nung nakita ko. Sabi ko, buhay pa pala to? Alam mo bakit? Buhay pa pala to tuloy. Senador pa pala to? Ang nakakatawa pa nga doon, sorry, singit ako. Ang nakakatawa pa doon, minsan na nga lang magsalita, pumalya pa. Naalala niyo ito sa hearing, yung kay Marcoleta. Sabi niya, dapat daw meron tayong flood control master plan. Yun. Oo, sinabi niya yun. Tapos biglang sinabi ng Malacanang, wait lang, wala kang binibigay sa amin. So bakit ka magre-recommend ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo ginawa? Yawn. At saka yung malupit dito, coach, yung dating DPWH secretary na si Singson. Dave Singson. Yeah. Merong binigyan ng flood control kay Mark Villar. No? Tinago niya lang ata tapos hindi niya implement. Hindi ako nagkakamali Nung naging presidente si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Parang naalala ko unang in-appoint niya talaga sa ahensya ng gobyerno DPW si Mark Villar talaga Mark Villar talaga. Parang nung nakita niya agad umangat yung numero niya sa TV. Uy, magiging presidente na ako. Parang in-appoint niya na agad. Hindi pa nalilipat sa kanya yung kapangyarihan. Gusto niya na yata maging sekretary ng DPW siya. Bakit kaya? Possible kaya? Tatanungin, aking opinion to Ito, aking opinion muna to. Tanong ko lang muna sa inyo Sa tingin nyo nag-finance kaya ng salapi nakikita sa sose yun ang mga billiard kay Digong nung nangangampanya? Nasa sose yun. Nasa sose. Minsan, ganito yan. Minsan hindi naman dinideklara yan Diba? Under the table yung mga ibang mga donasyon Underdeclared, right? Diba? Hindi talaga dinideklara yan. Lalo na kapag ka magkakilala, diba? Marami tayong alam dyan kay Villar na yan. Sa sponsor. At saka mga boss, di ba nag-recently, since pinag-uusapan yung flood control, nagba-viral din ngayon yung meron daw mahigit 300 billion na flood control scam nung panahon ni Rodrigo Duterte. Na hindi na isiwalat, hindi na imbestigahan, walang nangyari. Yun nga So, kung ikukumpara mo nga ngayon yung present administration tsaka yung previous administration, swerte tayo na nandito si President Bongbong Marcos na sinisigurado na malinis yung trabaho ng DPWH. Kasi siya mismo nag-expose Alam mo, nung panahon ni Digong, wala. Coach, madagdag ko na, buti nabanggit mo yan. Ibig mo sabihin, lumalabas, may mga lihim dati sa panahon ni Digong na ngayon lang na-expose. Ngayon lang nailabas, Boss Prince. Na naitatago sa taong bayan na dapat nalalaman. Wala pa, malaki pa. Parang ano pala yan, yung pondo ng kanino? Kay Napoles? Yung pondong inilipat. Yung PDAF? Insertion. Yung nilipat ni Digong na pondo doon sa isang ahensya tapos nagtanim siya ng mga tao niya doon yung panahon ng pandemic. Sa Parmali ba yan? Si Parmali. Na ngayon lang nabubuking. Di parang ganun pala. Ibig sabihin, maraming hindi alam ang taong bayan dati
na ngayon lang na-expose. Ngayon, ang ginagawa lang ni Digong nung siya presidente, ang lagi niya lang pinapabango sa mata ng tao, drug war, drug war, drug war. Pero sa likod ng Saka camera, NPA. maraming NPA. mga Saka katiwalaan. NPA, boss. Oo. Droga-droga. Grabe ka talaga, Digong, ang pinaggagawa mo sa Pilipinas. Kapag ka kumontra ka sa kanya, ire-red tag ka. Oo. Di ba? The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ito meron na akong gustong sabihin dito, no? Kasi alam naman natin na merong Blue Ribbon Committee na ginawa itong si kagalang-galang na Marcoleta, no? Ang nakakapagtaka dito, no, itong si Joel Villanueva, wala naman nagtatanong sa kanya, no? Bigla niyang babanggitin na kaming mga senador, hindi kami sangkot dyan sa flood control scandal na yan. Tapos meron pang malupit. O, di ba, Secretary Bonoan, di ba, minsan hindi ako nakipag-usap sa'yo. O, di ba, ikaw rin, ganun. Obvious na Hindi kayo, ano ba masabi nyo doon, no? Hindi niya pwedeng hatulan na sasabihin niya Hugas kamay. na ang 24 Hugas kamay. senador, Oo. kahit isa, walang sangkot. Hindi mo pwedeng mangibabaw doon yung salita niya na bakit kilala niya ba lahat ng senador na kasama niya doon kung may kinalaman siya Hindi, tsaka, flood control issue o wala. pero yung tanong ko sa inyo, yung nangyari bang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, paghahanap ba to ng katotohanan o baka nagiging platform lang to ng paghugas kami ng mga senador? Ibig Tingin nyo lang. sabihin, nagagamit tong hearing platform na to kung paano rin sila makaligtas. Kasi Eh, karamihan ng mga senador na nandun, ganun yung ginawa eh. Una nga si Joel. Pangalawa si Bongo, na alam naman natin na Kaya kontratista nga. din yung mga kamag-anak, pati rin siya. Pati may isa pa. Si Kaya nga, dapat- Magbilyar. Kaya nga dapat, hindi talaga sila ang nag-iimbestiga. Hindi talaga dapat, ang Congress, hindi dapat sila mag-iimbestiga. Ang Senate, hindi dapat talaga sila mag-iimbestiga. Hiwalay Dapat dapat. iba. Si PBBM na nga dapat. Tsaka si Magalong. Third party auditor dapat. O third party dapat. Oo. Oo. Singit lang ako singit lang ako. Singit lang ako mga kapatid. Ito nga yung parang tawag dito, hypocrisy o pagiging hipokrito ng hearing na ginagawa ni Senator Marcoleta. Imagine, si Joel Villanueva, sabi nga ni Boss Mike kanina, nakitaan na ng ebidensya na chami-chami siya doon sa kontraktor ng Bulacan, yung corrupt na kontraktor ng Bulacan. Si Mark Villar, na senador din, siya rin ay involved doon sa mga flood control projects kasi nga nung nakaraang administrasyon sa yung DPWH secretary, may 300 plus billion na flood control money na nawawala at hindi natin alam kung saan napunta. So involved siya doon. So ano ba talaga yung gustong gawin dito? Bongo pa, coach. Si Bongo. Binibigyan lang ba niya ng plataforma dito? Congressman, senator na pala, sorry. Binibigyan lang ba niya ng plataforma yung mga kasama niyang senador na maghugas kamay o talaga bang sincero itong kanya investigasyon? Baka mali na, coach, yung salitang hugas kamay. Yung salita na yun, baguhin natin. Tanungin natin sila. Ligo na. Baka naman binibigyan ng pagkakataon para linisin yung mga dumi nila at linisin yung pangalan nila sa taong bayan. Nangyayari nito, baka isisilang lahat sa kontraktor, no? Yan na nga. Meron pa yan si Bongo. Si Bongo rin. Nagsalita rin si Bongo Na, Ay, oo, tama. Isa rin to. Di ba meron din siyang privilege speech, di ba? Parang nakakapagtaka, di ba? Kung sino pa yung mga may ingay, sila pa yung parang may sabit. Defensive ka. O defensive pa. Di ba? Kasi si Bongo, alam naman natin, si LTG, di ba? Si LTG Builders tsaka Alfrego Builders. Hanggang ngayon, nakakakuha pa rin pala ng Alfrego. proyekto yan. Hanggang ngayon pala. So, para sa akin, bakit ganun? Kung sino pa yung mga taong involved sa flood control, sila pa yung nagsasabing wala kami kasalanan. So, ibig sabihin, para sinasabi mo, pinauuna na nila ang sarili nila, wala silang kasalanan, no? Oo. Kahit yung investigasyon hindi pa sila natutumbok. Inuuna na nila sarili nila, no? Dinatamaan din pala, no? At saka walang nagtatanong kasi. Okay lang sana sumagot. Okay lang sana sinabi ni Marcoleta, o ikaw Senator Joel Villanueva, may alam ka ba dito? Ayun, pwede niya sabihin yun Pero ang tanong dito kasi, Yun pinakamalaking, pwede yun. Tama. pero pinakamalaking tanong kasi dito, ako kasi napansin ko talaga sa Senado,
meron silang unwritten law na respetuhan eh. Ang tanong ba dito, kaya bang nilang sagasaan yung kapwa nila senador? Kaya nga, eto, Ayun ang papasok dito dito, yung tanong nyo kanina kung ano mangyayari. Kapag walang nanagot dyan, yun na yun. Yun na yung Actually, kasagutan. yung tinanong mo na yan, yan may kinalaman yan doon sa privilege speech ni Senador Lacson na handa silang banggitin Right. kung sinong mga official ito. Kasama na gobyerno. Sana nga malamang. mangyari yun. Pero, yung mga taong yun, handa bang sagutin ang kanilang, siyempre, andyan na yung death threat, andyan na yung kanilang buhay, pamilya. O baka naman ngayon lang, mainit lang kasi ang issue, baka bandang huli, Baka makalimutan. magkaiwanan sila. Kasi ako, nakikita ko talagang seryosong lumalaban dito sa usaping flood control budget na Ping Lacson. 100% hindi kasama. Tito Sen, Ping Lacson. Ping Lacson. The rest, hindi ko na, Agree. wala na. Agree. Diba? Oo. Ay, mga boss, may nabanggit si Senador Marcoleta. Oh. Ewan ko kung etching niya lang to. Pag daw napatunayan na may ginawang korupsyon sa pera ng gobyerno, buwis ng bayan ng mga diskaya, hahatakin daw ang kanilang mga property. Nako. Pwede ba yun? Eto kasi yan. Pati raw yung 40 luxury car eh. Eto kasi yan. Baka hindi nyo na idadagdag. Ako na magdadagdag. Ayan naganap, no? 2018 sila nag-umpisa na tumiba-tiba. 2018. O Mark Villar. Yan panahon niya ni dating Pangulong Duterte. Tsaka ni Mark Villar. Grabe ka talaga, Digong, pinagagawa mo. Tsaka isama natin yung sinasabing at mukhang galit tong si insan ko kay Villar eh. Dyan din naman, biglang talagang parang jet tumaas yung kayamanan ng mga Villar. Nung Totoo panahon yan. ni Digong. Nagkatapult talaga yung Richard, Totoo yan. nung nasa gobyerno sila. Oo, totoo yan. So- ano na sila dati? Top 11. Nung panahon ni Pinoy na pinakamayaman na pamilya. Nagtap 1 sila nung panahon ni Digong. Malamang kaya sila nagalit ngayon kay PBBM kasi top 3 na lang. Naghihirap ata sila. Masama pa loob, ano? Oo. Kahit Top 3 pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kahit nga tayo maging top 100, masaya na. Top 1,000 nga lang, boss. Top Pwede na, no? 1,000. Anyways, wala eh. Ganun talaga. So, gusto ko, teka muna kasi na tayo, wrapping up na tayo. Last minute na pala. Shoutout po. Sa 1,100 pala. 1,200. Sa mga 300 pala. Yun. 1,300. Shoutout po sa 1,300 plus po na mga nanood at sa mga kaninang nanonood na umalis. At shoutout po sa ating lahat, sa ating mga kasama. Siyempre kay Coach Jarrett, kay Sangkay na nasa bakasyon, kay Mark Ramos na nagha-honeymoon, kay Jake Magnus na hindi maiwan yung jowa, at sa ating bisita, si Stephen Lee. Siyempre kay Chris Ulo tsaka kay pinsan ko, mahal ko to. Mahal ko rin naman kayo. At sa ating lahat, sa ating production, kay Kina. Kay Kina, nako, maraming salamat sa ating mga pogit magaganda rito sa studio na nag-aasikaso sa atin. Nako, maraming salamat at Oy, shoutout sa inyo. mga gusto magpa-advertise pala, kontak lang kayo kay baka may mga nanonood dyan. Ito-open ko na nga sa vlog ko eh. Ay, at saka shoutout pala sa ulo natin kay Nanay Christy, nanonood. Nanay Nako. Christy Permin. Sa misis ko, kay Catherine, sa mga anak ko. I love you all. Nanay Christy, baka naman. Baka naman, pwede nyo kaming bigyan ng mga dyan, ng mga sponsor, wag lang. Kay pala, kay Coco Martin, alam mo na. Coco. Lapit na. Baka naman, di ba? Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.